buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Widow's Flower. Napakainang balik-balikan ang mga paborito nating istorya sa Old Testament. At isa dito, ang istorya ng byuda na hindi naubusan ng harina. Mga Hari, 17, 6, 1 hanggang 16. Si Elias ay isang propetang taga-Tisbe sa Gilead. Sinabi sa kanya kay Ahab, "Saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran, hindi uulan ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi." Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, "Umalis ka rito at magtago ka sa may batis ng karit sa silangan ng Jordan. May iinom mo ang tubig sa batis at may inutusan ako mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain." Sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh. Lumakad siya at nanirahan sa mga batis ng karit sa silangan ng Jordan. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya umiinom. Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, "Umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo ron." Pumunta nga siya ron at nang papasok na siya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, "Maaari po bang makiinom?" Aalis ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay." Sumagot ang babae, "Saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos, na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot na nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lang kami ng anak ko bago kami mamatay." Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin ni Yahweh ang ulan." Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming panahon, ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Ang pamagat ng ating pag-aaral, Widow's Flower o ang harina ng babaeng balo. Salamat Panginoon dahil maaari kaming matuto sa napakatagal na mga naganap na mga kasaysayan. Release our spirit so that we may behold your Spirit, O God, and learn from you. Forgive us our sins, cleanse us from all our iniquities, make us whole, enable us to see your face, to hear your voice, and to follow in your footsteps. Kayo maging tagapangaral, wala kaming nais marinig o Ama, kundi ang inyong tinig lamang. Marapatin yung magamit ang inyong lingkod. Use your servant as your footstool, but teach us, lead us. We ask you in the name of your Son, Jesus our Lord, our teacher, our healer, and provider. Amen. 1 Kings 17:1, kung atin ngayong hihimayin itong magandang kwento. Elijah was a prophet from Tishbe in Gilead. One day he went to King Ahab and said, "I am a servant of the living Lord, the God of Israel. And I swear in his name that it won't rain until I say so. There won't be even any dew on the ground." The king was very sinful at that time. There was a very wicked queen on the throne who was not even worshiping the God of Israel. Napakasama at malaki ang kasalanan ng hari, kung kaya naman ang buong kaharian niya ay nagdurusa
At ang isa sa pagdurusang ito ay ang pagpigil ng Diyos sa pagpatak ng ulan. Maraming mga taong hindi uulan ni hindi man lang hahamog. Siyempre, ano mangyayari sa agrikultura, sa mga pananim, matutuyo ang mga ilog, mamamatay ang mga halaman, at ang lahat ay magugutom. Isang malaking sumpa dahil nga sa katigasan ng ulo nitong haring ito at ng kanyang reyna. 1 Kings 17, 2-7. Later the Lord said to Elijah, "Leave and go across the Jordan River so you can hide near Cherith Creek. You can drink water from the creek and eat the food I've told the ravens to bring you." Elijah obeyed the Lord and went to live near Cherith Creek. Ravens brought him bread and meat twice a day, and he drank water from the creek. But after a while it dried up because there was no rain. So kahit man lang may taggutom, ay meron namang probisyon na ibibigay ang Panginoon sa kanyang propeta. Sinabi niya, magpunta ka doon sa ganung lugar, meron doon maliit na ilat o maliit na batis, doon ka iinom, at uutusan ko ang mga uwak na mag-deliver sa inang pagkain 2 beses sa isang araw. So kahit nandun ka lang, huwag kang umalis doon dahil ipinoprotek kita, hindi ka mamamatay sa gutom. Wanted po kasi itong propetang ito, gustong ipapatay ng hari, lalong-lalo na nung reyna. And what were the unlikely food suppliers? Ravens, mga uwak. Alam niyo mga uwak, kung familiar kayo sa mga ibon na ito, magaling ito mandagit ng mga daing, ng mga tapa, ng mga pagkain sa mga bahay-bahay o pagkain ng kung sino-sino. They were considered thieves. And in the culture of Israel, they were called unclean. So walang mga relihiyosong tao ang mangangahas sa kumain ng anumang bagay na tinuka, dinagit, dinala ng mga ibong ito, kahit pa nga ito ay dinedeliver nila. Pero ang Panginoon ay kakaiba. God uses whom and what He chooses. Kung Diyos ang pumili na yung mga uwak na considered unclean ang magpapakain sa propeta, sino naman tayo para tumanggi? God is free to be God in spite of fully developed or overly developed religious systems. Napakaraming mga tao ngayon na pagka hindi na masasang-ayon sa religious convictions nila, ang isang bagay, kahit pa nga malinaw na sa Diyos nagmula, tatanggihan nila. So masyadong na-develop na yung theology ng mga tao, kaya merong mga kailangang salina ng dugo, ayaw magpasalin because of religious conviction na na-develop yung theology ng grupo nila kahit mamatay. Kung gusto kang buhayin ng Diyos through transfusion or something else, sino ka naman para tumanggi? Tulad ng kung gusto kang pakainin, kahit ang magdadala ay mga uwak ng mga maruruming hayop sa kanilang tingin, sino ka para tumanggi? Kaya itong si Pedro, nung pinagpakitaan ng mga sari-saring hayop na hindi kinakain ng mga Israelites, at sabi ng tinig mula sa langit, kainin mo sila, ayaw niya. Sabi niya, ay marumi po. At sabi ng tinig, magdahan-dahan ka na pagsasalita. Huwag mo tatawaging marumi ang anumang bagay na tinatawag ng Diyos na malinis. Pagka ang mga tao masyado nang may mga nanigas na mga isipin sa loob ng kanilang utak, napakahirap na nila kumisan na tumanggap ng pagpapala maging galing sa Diyos. Ang mga mahirap turuan ay yung may alam na. At ipinaninigasan yung alam nila. Kaya ideas, tradition can restrict or limit. Even in a religious way, doctrines can limit how God would bless people if people are tied to their doctrines. Ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng katuruan. At kung meron siyang gustong iturong iba, kakaiba sa dati na nating narinig, Diyos siya eh. Ang may mga bagay, may mga ideya na effective sa isang panahon pero hindi na effective sa ibang panahon. Kaya kailangan laging may bago. Pati ang blessing ng Panginoon, they are new every morning. At sabi ng Panginoong Jesus, maging ang mga bagong alak, kailangan may paglagyan na bagong sisidlan, hindi luma. Hindi dapat matakot ang tao sa kakaiba, sa bago, lalo't malinaw na sa Panginoon ang gagaling, o kaya walang nilalabag na diretsyong mahalagang moral teaching ng Diyos. People get boxed in because of what they already previously know. Kaya ang mga matatanda, madalas mahirap kausap at turuan kasi may alam na sila at iniisip nila, yun na lang ang tama sa lahat ng panahon. Kahit naiiba ang panahon, hindi na sila nakaka-adjust, kaya naiiwan ng panahon. Dapat ang tao open. Tulad niyan, tatanggi dapat itong prophet. Ha?
uwak magpapakain sa akin, but the prophet just went on and went along because it was God who said so. 1 Kings 17:8-9. The Lord told Elijah, "Go to the town of Zarephath in Sidon and live there. I've told a widow that you're in that town to give you food." So natuyo na yung maliit na batis na pinagmumulan ng inumin ng propeta at tumigil na rin magdala yung mga uwak ng pagkain. So sabi ng Diyos sa propeta, pumunta ka sa Sidon, doon sa isang town na Zarephath ang pangalan, may bago kong inutusan na magpapakain sa iyo, isang balong babae. Iniisip natin kung may magpapakain sa propeta, dapat isang mayamang lalaki, isang negosyante, isang mapera. Pero bukod dun sa ang inutusang una ay mga uwak, unlikely instruments, ngayon naman isang widow. At pag sinasabi sa widow sa Old Testament, lalo ngayong panahon ng tagtuyot, kadalasan ang konteksto, very poor. So ang magpapakain naman ngayon sa kanya isang very poor woman. Kakaiba na naman. Another unlikely food supplier, a widow. What do we see about God at this point? That God is God of innovation. Mahilig ang Diyos na gumawa, umimbento ng mga bagong bagay, bagong paraan, bagong sistema. That God is God of recreation. That God creates, but He recreates. That He is God of rearrangement, of variation, of reconfiguration. Kaya ang napakaraming mga naiimbento sa mundo, hindi naman bago. Dati ng totoo, iniba-iba lang ang timpla noong tinasabing inventor, meron siyang bagong nadiskubre na dati namang nandun na, nadiskubre lang niya. Because God is God of creativity. God is creative. And for you to be creative, you must not be restricted by tradition, you must not be restricted by convention, even by restriction. In many ways, godliness is also creative. It should also be innovative. Ang tunay na pagiging makadiyos, hindi tradisyonal, hindi conservative, hindi fossilized, because God is God of creation and recreation. So you must worship God and deal with God the way that He is, and He is creative. Hindi natin dapat kinukulong, ay ang worship dapat ganito, ay ang tugtog dapat ganon. Bakit hindi pwede ibang tugtog? Dati pa nga noon, ay hindi pwedeng may sayaw sa worship, masama yan, makamundo. Bakit hindi pwede? Diba? Ay bakit kayo kumakain ng puto for Lord's Supper? Dapat yung mga maninipis na ostya. Bakit hindi pwede? God can use anything. Basta't alam mo na hindi directly offensive to God ang ginagawa mo. It's even good to be creative, to be inventive. Hindi pwedeng gamitin ng mga agong at mga rondalya sa worship. Why not? Ay, hindi dapat na ganito at ganon. Dapat ang suot ng mga nagsisimba ganito. Dapat ang suot ng pastor ganito. Bakit? Dapat marunong tayo magtanong, hindi lang tanggap ng tanggap dahil nagagapos tayo ng mga matatandang mga kaugalian na naging mga poon at mga Diyos-Diyosan na rin, pandagdag sa ating sinasamba na hindi naman dapat dumagdag. 1 Kings 17:10-11. When Elijah came near the town of Zarephath, he saw a widow gathering sticks for a fire. "Would you please bring me a cup of water?" he asked. As she left to get it, he asked, "Would you also please bring me a piece of bread?" So pagpasok nitong si Elijah doon sa tarangkahan ng lungsod, doon sa may boundary, siguro may arko nakalagay, "Welcome to Zarephath." No? Pag tinignan mo sa likod, "Come again." Sabi siguro, kumbaga sa mga bayan ng Pilipinas, merong nangangayayat, nangangalirang at pindanggang babae na balo. Siyempre, ano pang ina-expect ko? Ang tagal-tagal lang walang ulan, wala nang makain. Namumulot siya ng mga tuyong kahoy na madami naman dahil namatay nga ang mga puno. Gagawin niyang firewood o panggatong, magbe-bake siya ng kahuli-hulihan nilang pagkain mag-ina. So sabi sa kanya ng propeta, "Pakibigyan mo nga ako na maiinom." Hindi naman tumanggi yung babae, bagamat kulang na sa tubig dahil nga natuyo na ang mga ilog. May konti pa siguro siyang inumin, isa-share naman niya. At ito naman propeta, sabi niya, "Ay, siya nga pala, paki-bake na rin ng konting tinapay, pakidala na rin dito please." No? A very unordinary situation. A man asking food from a woman, a widow at that, in this very difficult time, and also a foreigner
because it was outside the boundaries of Israel. 1 Kings 17:12, the widow answered, "In the name of the living Lord your God," see, iba kasi ang relihiyon nila eh. "In the name of the living Lord your God, I swear that I don't have any bread. All I have is a handful of flour and a little olive oil. I'm on my way home now that these few sticks to cook what I have for my son and me. After that, we will starve to death." Sabi niya, "Naku, maniwala po kayo sa ngalan ng Diyos ninyo. Wala po akong ganyang klaseng tinapay. Nanguha nga ako ng konti lang ditong kahoy para makapagluto ako ng tinapay dahil merong sangdakot na lang na harina na natitira sa loob ng aking banga at ilang patak ng langis na kailangan para ako mag-bake. Matapos namin kaining mag-ina yon, mahihiga na kami, mamamatay na kami, hihintay na lang namin mamatay dahil talagang walang pag-asa, wala nang makain." So it was going to be the last meal before starvation to death. And yet the woman was very composed and calm. She was even willing to share a drink, but now she was raising a little problem with the bread supply that the prophet was asking for. Serenity at its best. Hindi siya nababahala, hindi siya natatakot, tatanggapin niya ang hindi niya kayang palitan. Na gano'n na talaga, nagkakamatayan yung mga tao sa gutom, they will enjoy one last meal and die together. 1 Kings 17:13-14. Elijah said, "Everything will be fine. Do what you said. Go home and fix something for you and your son. But first, please make a small piece of bread and bring it to me. The Lord God of Israel has promised that your jar of flour won't run out and your bottle of oil won't dry up before He sends rain for the crops." So here was the prophet's word against what is visible. The prophet was speaking about plenty, while all around everything was shouting out about want and poverty and impending death. Sabi, wala na nga po kaming makain eh. Sabi naman ng propeta, "Naku, huwag kang mag-alala, sinasabi ng Diyos ng Israel at ngayon ay pinapahatid ko sa iyo. Hindi mauubos yung harina mo sa lalagyan, pati yung langis. So sige na, mag-bake ka na. Unahin mo na akong pakainin at pagka nakapag-serve ka na sa akin, mag-bake ka uli para sa inyong mag-ina." Maniniwala ba ang babae or not? Dahil ang mangyayari sa buhay nilang mag-ina ay nakasalalay sa magiging reaksyon niya sa sinabi ng man of God na ito. This needs a lot of faith. Kakainin mo na, ibibigay mo pa, o isi-share mo pa. Tapos maniniwala ka sa sinabi niya. Pero sabi sa 2 Corinthians 5:7, "But we live by faith, not by what we see." So the prophet's instructions were clear. Make the meal for your son and yourself, but feed me first. God said that you will be provided for until the food supply is restored. So ang pinanghawakan nila yung God said. What about God's word today? Napanghahawakan pa ba yan? Matthew 24:35, "Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away." God is the same yesterday, today, and tomorrow. Nag-iiba ba ng mga pamaraan? Nakaka-reinvent man tayo ng mga ibang pamamaraan? Ang Diyos, yung kanyang kakanyahan, yung kanyang kasarinlan at identity ay hindi naiiba. 1 Kings 17:15, "The widow went home and did exactly what Elijah had told her." On the strength of the man of God's words, this widow would share her last meal, cook first for the man of God, and then later on para sa kanilang mag-ina. Here you see faith and obedience in spite of all the reasons not to believe and not to obey. 1 Kings 17:15-16. She and Elijah and her family had enough food for a long time. The Lord kept the promise that His prophet Elijah had made, and she did not run out of flour or oil. So matapos ubusin ang babaeng ito yung mga harina, itinaktak pa niya siguro, tinimpla ng konti, nilagyan ng konting langis, maaaring hinaluan ng konting tubig, kung ano man ang paraan niya ng pagbe-bake. Niluto, kinain.
At maya-maya, nung magugutom na naman uli sila, ay sinilip niya ang loob ng banga at mayroon na namang laman. So nagluto na naman siya, ubos na naman yung laman nun. At naulit ng mahabang panahon hanggang umulan, tumubo uli ang mga halaman at nagkaroon ng tubig ang mga ilog at nakakain na sila in a normal way. This was miraculous provision. But what is the point here? There are several. One is that God cares for widows and orphans. Surely, pinagpapala ng Panginoon yung kanyang propeta, pero bakit kinailangang umalis yung propeta dito sa tahimik na lugar na sana, secure na siya doon, nagpunta pa sa ibang dako, para dapuan at pagpalain itong babaeng balo at ang kanyang anak. Sa dinami-rami ng pwedeng puntahan ng prophet, ang mapalad na pinapuntahan sa kanya ng Diyos ay yung babaeng balo. Dahil, sabi niya, uutusan ko ang babaeng iyon na magpakain sa iyo. So kung sino man sa atin, sa kabila ng ating kasalatan, hirap, pagod, ang naa-assign na ng Diyos na maglingkod, tumulong, magpakain, isang malaking blessing yon, hindi yon nabala. Sa dinami-rami ng tao, ikaw ang tatawagin ng Diyos na gawin ito, gawin yon, bigyan ito, bigyan yon. Blessing. Dahil kaya nga patuloy na nabuhay ang babaeng ito at ang kanyang sambahayan dahil napili siya ng Diyos na maglingkod dito sa man of God. At bakit din siya pinili? Dahil gusto rin ng Diyos na siya pagpalain. So sa pagtatagpo ng papakainin at ng magpapakain, ng bibigyan at magbibigay, ng tutulungan at tutulong, kapwa sila na pagpala. Hindi isa lang. So it may be that you get blessed by receiving. It could also be that you get blessed by giving. When we obey the will of God, no matter what side of the giving and receiving line you're in, it is a blessing. Mahal ng Panginoong Diyos ang mga balo, ang mga ulila, sapagkat nung araw sila yung pinaka-underprivileged. The women were not even into business. Women were dependent on men. So pagka ikaw ay nawala ng ama, nawalan ka ng asawang lalaki, para ka nang mamamatay sa gutom. At ganito ang nangyari sa babaeng ito, tapos may pakainin pa siyang batang anak, na doble ang pakainin. James 1:27. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress. So yung mga babaeng namatayan ng asawa at wala ng asawang masasandigan, at yun din naman mga babaeng hindi nagkaasawa kahit kailan walang nasasandigan, ay special yung care sa kanila ng Panginoon. Kung sila'y binibigyan, tinutulungan, hindi na dapat mainggit pa at magtanong yung mga babaeng may asawa naman at may mga anak. Hindi mo na dapat ikumpara ang sarili mong, o bakit si ganon, merong ganong natanggap na pagpapala. Lalo't wala naman siyang asawa o walang anak. Kung ikaw ay may asawa at anak, magpasalamat ka na. Huwag ka nang mainggit-inggit pa at magtanong-tanong. May mga taong gano'n eh. Nasa kanila na ang lahat, gusto pa nila, madagdagan pa ng madagdagan. Dapat marunong tayo magpasalamat kung ano yung meron tayo. At kung merong tumutulong sa mga balo, sa mga walang masandalan, pasalamat na lang tayo tumutulong yung mga yun at hindi na tayo ang nauobligang tumulong pa. We should not be envious anymore. Psalm 68:5, a father to the fatherless, a defender of widows, is God in His holy dwelling. Ganon daw ang Panginoong, siya ang ama ng mga walang ama, siya daw ang tagapagtanggol ng mga balo. At kung tayo ay nananalig sa Diyos, sumusunod sa Diyos, edi dapat ganon din tayong lahat, kaya babae ka kaya lalaki. You are a provider to those who are weak. You help orphans and widows. Why? Because you are like your God. And your God is a parent to these types of people. Not only for the actual legal widows, God also cares for the so-called widows and the so-called orphans. Yung mga may asawa nga pero para namang wala. In fact, mabuti pa sanang wala dahil lalo lang sila naghirap dahil may asawa. O kaya hindi naman talaga orphan, may magulang, pero parang orphan na rin dahil wala silang mapala sa magulang nila. Pabigat pa sa buhay dahil yung magulang nila. So ganon din yun. Dapat din tayong matulungin sa ganong klaseng mga tao.
At siguro naman kung lalawak-lawakan natin ang pananaw, hindi mawawalan ng ganyan sa mga sarili nating pamilya mismo. Mga taong nangangailangan ng tulong. Kung ikaw mas may privilege, may sarili ka ng bahay, may sarili kang asawa, may sarili kang mga anak, may sarili kang buhay, dapat matulungin ka na sa mga pinsan mo, kamag-anak mo, kapatid mo na walang asawa, walang anak at walang kabuhayan. Hindi yung ikaw pa yung makikipag-agawan, makikipag-compete sa kanila. Dapat mas mapagkalinga ka na dahil marami na ngang ibinigay sa iyo ang Diyos. To whom much is given, much is required. Ang binibigyan ng maraming pagpapala ay pinaghahanapan din ng Diyos na tumulong tayo sa kapwa. Psalm 40:17, I am poor and needy, but Lord God, you care about me and you come to my rescue. Yun ang Diyos, matulungin sa mga nangangailangan. And God identifies with the weak. Kaya nga ang Panginoong Jesus ay nasa lupa, kanino siya lagi nakikisalamuha? Doon sa mga puwera, sa mga outsiders, sa mga binabaliwala, kinakawawa, nililibak ng mga rich and famous at ng mga religyoso. The Lord Jesus sided with those who were called sinners, with people who fell in the cracks, with people who had become outsiders because of the horrible economic and political situation that favored less than 1% of the population and rendered 99% of them very poor. So ang Panginoong Diyos ay kumikiling, kumakatig sa mga api. So as followers of and believers of God, we should care for the weak. Yun ang tunay na relihiyon. Ang mataas na uri ng pananalig sa Diyos, pagsamba, ay hindi nadadaan sa mga hallelujah, hindi nadadaan sa mga memoryadong dasal, hindi nadadaan sa mga religious rituals. Ito'y dinadaan sa pagkakawang gawa, sa paggawa ng mabuti sa mga kawawa. Psalm 41:1, You, Lord God, bless everyone who cares for the poor, and you rescue those people in times of trouble. Napakaganda ng realization ay pinapahayag dito sa Psalm 41. Na kayo, O Diyos, pinagpapala ninyo ang sino man na matulungin sa mga kapuspalad. Yung mga maawain, mahabagin, inililigtas nyo sa mga oras ng kagipitan. Meron pang isa tayong makikita dito sa kwento. Nung dumating yung man of God dito sa widow, the man of God became a blessing. Because righteous and anointed servants of God are blessings, not burdens. At dapat dito tayo maging mapanuri, mga kapatid. Merong mga tao, hirap na nga sila, kung mahut-hutan pa sila ng relihiyon, gano'n na lang. Kapos na nga sila sa buhay, kung alilain pa sila, abusuhin, utuin, at imaniobra ng relihiyon para makatas ang kanilang mga konting kita, mapagtrabaho sila at mapaglingkod ng libre, ang daming ganon. All you have to do is look at the history of religions all over the world, and you will see exploitation done in the name of God. Abuse. Na habang nangangayayat ang lahat sa pag-aayuno, sa paglilingkod, sa pag-aambag, nagtatabaan ang mga religious leaders sa pagpapasasa sa kamangmangan ng mga tao. Noon hanggang ngayon, dapat tayo maging mapanuri kung tayo pinagsasamantalahan, pineperahan, ginagatasan lang ng relihiyon. O kung ang atin pa mga ambag ay nakikita natin may pinupuntahan, nakikinabang tayo spiritually, yumayaman ang ating pagkakilala sa Diyos, bumubuti ang ating pagkatao, natuturuan tayo, at nakikita natin may mga kawang gawa, ginagawa ang paglilingkod sa kapwa, pag-aasikaso sa mga napapabayaan, then masasabi mo, oo nga, tunay na sinasamba ang Diyos dito sa relihiyon na ito. Hindi puro kabig, puro koleksyon, puro hingi, tapos walang napapala yung mga tao. Lalo silang inilulubog sa mga kamangmangan, pinapaniwala sa mga pamahiin para lalong mapagsamantalahan dahil ang taong madilim ang isip, madaling hilahilahin na parang baka o kabayo, talian mo lang sa ilong, mapapasunod mo na. Pero ang tunay na relihiyong makadiyos ay relihiyong nagpapalaya, nagpapalawak ng isip, nagpapaliwanag sa mga kadiliman, at gumagalang maging sa mga personal na mga paninindigan ng tao ayon sa kanyang konsyensya. Ang responsableng relihiyon ay dapat nagtuturo sa tao na
iproseso mo ang iyong nadidinig at nalalaman at magkaroon ka ng paninindigan na nakabatay sa iyong alam, pananalig at sa iyong budhi. Hindi ka lang dinidiktahan kung anong isusuot mo, anong kulay, gaano kahaba ang iyong buhok, at parang tinatanggalan ka ng sarili mong utak. Jesus set people free. That's why the religious system wanted him dead. At maging sa kasaysayan ng ating bayan at napakaraming mga bayan sa daigdig, sobrang nagpasasa ang relihiyon sa pagpapayaman habang pinanatiling mangmang at dahop ang mga tao. Servants of God are to be blessings, not burdens. Hindi dapat pabigat ang mga lingkod ng Diyos. Tulad ng ginagawa ni Paul, sabi niya, kahit naman entitled ako sa inyong napakaraming support at dapat lang naman, pero hindi ako lubos na umaasa sa inyo. Kung marunong akong gumawa ng tent, gumagawa ako ng tent sa aking free time, itinitinda ko, kumikita ako, para hindi ako lagi inyong pakainin. Kahit pa nga, dapat lang niyo akong pakainin dahil full time ako sa ministry na to, pero hindi ganun umasa si Paul. Meron din siyang mga sariling paraan para kumita. Huwag kayong lubos na magtiwala sa mga religious leaders sa wala nang ilang ginawa kundi manghingi. Umasa, magparinig, mag-fundraising, tapos wala naman kayo napapala. Dapat meron. Ikaw ang makakaalam kung may napapala ka. Natuturuan ba ako? Yumayaman ba yung isip ko? Nababago ba ang aking ugali? At napapasangkot ba ako sa mga gawaing matulungin sa mga kapuspalad? Nung dumating yung propeta sa buhay ng babaeng balo, bagamat nakikain, ang totoo ang nakinabang ay yung babaeng balo. Why? Because this man is a real man of God. Therefore, wherever he goes, blessings will flow and those around him ay magkakaroon din ng blessing. Kaya nga nabuhay itong mag-inang to Pinalad sila na mabuhay katabi ng propeta. Isaiah 65:8. Here is what the Lord says. A cluster of grapes that produces wine is worth keeping. So because of my servants, I won't destroy everyone. So pinag-uusapan dito yung mga halaman ng mga ubas. Sabi ko, merong isang halaman na namumunga ng kahit naman lang isang tangkay ng ubas na mataas ang uri at masarap gawing alak. Bueno, hindi sisirain yung buong puno alang-alang doon sa sanga na namumunga. Sabi ganon din sa aking mga lingkod. No? Pagka meron ako mga lingkod na nasa isang lugar, nasa isang sitwasyon, yung buong lugar na yun, pagpapalain ko alang-alang doon sa lingkod ko na nandun, na mabunga. Yung lingkod na mabunga, parang isang tangkay ng ubas na mabunga at may quality yung bunga, alang-alang sa kanya, yung buong puno ibe-bless. So alang-alang dito ngayon, sa propeta, yung banga ng pamilyang ito na ubos na sana yung laman, lagi nagkalaman kasi mula doon napapakain din nila yung prophet. So dapat marunong tayong kumilatis. Kung nasasayang ba o hindi ang pagpapakain natin, ating pagbibigay, o ikinalulugod yun ng langit. At malalaman nyo mga kapatid, pag kayo nagbibigay, nagpapakain, tumutulong, pag kayo na ikinalulugod ng Diyos, lalo kayong lumuluwag sa buhay. Dumadami, gumagaan, hindi humihirap. Isang sign na kinatutuwa ng Diyos ang inyong ginagawa. So kahit makatabi ka lang ng isang taong binebless ng Diyos, nadadamay ka. Dahil siya ay pauulanan, naanggi-anggihan ka rin. Kaya pinipili din natin mga kapatid kung kanino tayo dumidikit-dikit. No? Ngayon, kung napadikit ka doon sa naka-assign na tatamaan ng kidlat, you know what will happen to you. Di ba? Matatalsik-talsik ka rin ng mga kislap ng kidlat na ito. Religious leaders are not to be abusive. Lalo sa Pilipinas, napakababait na mga tao, napakamapagbigay, masunurin, generally speaking, napakadali sa mga leaders na maging abusive. Kaya napakalaking halaga na ang mga religious leaders mismo, chinecheck ang sarili, abusive na ba ako, OA na ba ako, labis na ba akong pabigat, sobra na ba ako dito, dapat chinecheck. Because God's instruments are to be instruments of blessings, not of abuse and exploitation. Luke 20:47. But they cheat widows out of their homes and then pray long prayers just to show off. These teachers will be punished most of all. Ang Panginoong Jesus ang may sabi nito, yun daw mga pekeng religious leaders, nandadaya ng mga widows.
Nadadaya nila pati yung mga minana sa asawa na kukuha ng mga religious leaders. Umaakyat sila and devours widows' homes. Because there are many ways that a religious man or leader could abuse a widow. Napakarami. Dahil mapagtiwala nga si widow at iniisip niya, pwede niyang sandalan itong religious man na ito. Sabi, huwag kayong mai-impress sa mga religious leaders na napakahahabang magdasal para magpasikat. Mas mahaba, mas mag-isip kayo, bakit ang haba-haba-haba ng dasal? No? Sabi ganoon, itong mga huwad na mga guro na ito ay may hinihintay na mahigpit na parusa. In spiritual situations, another truth we can learn is that we could keep what we lose or give away. The only way for that woman to have kept her bread was to give it away. Yun, ang kabalintunaan ng mga bagay na ito. Kaya hindi siya naubusan ng pagpapala dahil nagbigay siya ng pagpapala. Yung mga iba naman sa karamutan, sa kaiipit, sa katatangging magbigay, kaya nagkakanda ubus-ubus lalo. Inaamag, nabubulok, nasisira, nananakaw, wala ring pakinabang. Pero kung nagbibigay ka sa tama, mahirap ba naman sa Diyos na supplyan ka uli? Hindi lang para may maibigay ka, kundi para may sumobra pa para sa'yo. At itong babaeng ito, kaya siya nabuhay dahil willing siyang unahing pakainin yung prophet. Imagine, uunahin mo pa, kayo nga mag-inatong naghihintay na lang na mamatay sa huling pagkain ninyo, mamamatay na kayo. Sabi pa ng prophet, pakiuna mo na ako, tapos saka ka magluto. Faith. Pero hindi lahat ng inuunan nyo, mabubuhay nga kayo kasi kung yung naunan nyo, peke, wala, lalo kayo maaagang mamatay. Kaya mahalaga rin may spiritual discernment. It is important to be prayerful about who we trust and who we give to. So the widow gave all she had against all common sense and received an unending supply of food and drink. Had she been wise, had she been self-preserving, she would have had her last meal, and indeed, it would have been the last. Yung mga iba, inuutakan pa ang Diyos. Pwede mo bang utakan yung Diyos? At pag nagbigay ka ba ng sobra, hindi ba marunong magkwenta yung Diyos na ibabalik sa iyo at may dagdag pa? Dahil hindi naman pumapayag ang Diyos na may utang siya sa tao dahil siya yung Diyos. Kaya walang kalugi-lugi yung mga tao na bukas ang puso sa pagbibigay ng tama. Ng tama, kasi may mga mali ring pagbibigay, yung careless giving. Kailangan alam mo na tama ang pinupuntahan at tama ang nangyayari. Tulad ng propeta, we should be an instrument of God's miracle. Be a prophet that blesses the needy, that brings God favor to the needy and shows the needy how to survive. Kaya isa ka talagang spiritual prophet o isang karaniwang mananampalataya, kung tayo ay magiging matulungin sa nahihirapan, kung tayo ay magiging supportive, we can bless people. Like this widow, obey your way out of trouble, out of needs and poverty, and out of problems. Bakit siya nakalampas sa napakalaking hirap na ito? Dahil bawat hakbang na ginawa niya, pagsunod sa instruction ng prophet. At dahil sa pagsunod niya, hindi niya napapansin, nakakalampas na pala yung famine at nanatili silang buhay, gayong napakarami sa mga kapitbahay nila nagkamatayan sa gutom. God can bless many ways, even in unusual ways. God can feed people that He favors, even through ravens, and even through poor widows that He chooses to make an instrument of. Ano pa ang pwede nating makuha sa kwentong ito, mga kapatid? Patuloy na nabuhay yung mag-inang widow dahil sa kakarampot na pagkain na patuloy na napapalitan ang supply. You too could be a handful of flour, a cup of water. You could be some drops of oil in a widow or in an orphan's one meal. Kung meron kayong pwedeng itulong sa isang estudyanteng hirap na hirap sila sa pangmatrikula, either fully or partly, pwede kang tumulong sa pambayad sa semester na ito. At sa mga ibang semester ng buhay mo, hindi ka na makatulong pa muli,
Pero may iba namang tutulong, tapos may iba pang tutulong hanggang before you know it, nakatapos ng estudyante, nabuo na yung buong kurso. But because you are a part of the chain of help. Kung minsan natatakot tayong tumulong dahil hindi naman natin kayang sagutin lahat, sagutin mo lang yung kaya mo, kung kailan mo lang kaya. And if every one of us will do that, magkakadugtong-dugtong yon, and you will see that a widow or an orphan has been seen through a very difficult situation. So if you cannot be the complete and perfect supplier, just give a little bit now according to what you can give. And everybody else will help. And then we are able to make life better for everyone. Kayo ba ay naging bahagi na ng kapraso man lang na pangdugtong buhay ng isang kapwa? May mapapa-ospital, walang pampa-ospital, hindi nyo kayang sagutin lahat, pero mag-aambag naman kayo kahit konti. At nakakauwi rin naman yung tao pagkatapos ng isang mahabang kwento. Ang ending din noon makakauwi kasi may mga nagtulong-tulong. Pero ang tanong, kasama ba tayo sa tumulong? Yung mga iba dadalaw sa ospital, alam niya namang walang pera yung pasyente, di mag-iwan kayo ng konting abuloy para siya makapagbayad. Kailangan ka pa bang hingan? Kailangan ka pa bang daingan? At meron naman kung nagbibigay ng maluwag sa loob, hindi na dinadaingan, hindi na hinihingan. Akala nung iba pagkayaman-yaman na, hindi na titigilan, doon na lang lagi aasa, doon na lang hihingi. Kasi nagbibigay naman yun, doon na lang tayo umasa. So nadadala na tuloy yung nagbigay hanggang mamaya ayaw na magbigay dahil puputaktihin na siya ng mga manghihingi. Dapat pag merong magbigay, pagpapahingahin naman natin. Nagbigay na yan doon sa isang pasyente A. Ngayong may pasyente B, iba naman ang hinga natin. Hindi puro, kung nagbigay siya minsan, laging siya na lang. Paparusahan natin siya dahil siya mapagbigay at paggantimpalaan mo yung mga makukunat na ni minsan hindi nagbibigay kaya hindi mo na rin inaabala kahit kailan, hindi natutuwa naman sila dahil hindi na sila kailangan magbigay. Kung minsan maling-mali ang pamamalakad natin sa buhay kaya yung mga mabubuti nagsasawa. At yung mga hindi mabubuti, sila itong tahimik ang buhay dahil walang nanggugulo sa kanila. We should be very discerning and godly about this and just. We must always reward the good and punish the bad. We must not punish the good and reward the bad. Yun ang baligtad doon. So dapat nakakadugtong tayo. At kung meron sa ating mga nasisiraan ng loob, paano pa kaya ako mabubuhay? Mawawalan ako ng hanap buhay, nawalan ng hanap buhay ang asawa ko o yung tatay ko, o nagtataas ang mga presyo ng bilihin, paano kaya ako mabubuhay? Remember, paano kayo nabuhay hanggang ngayon? Di ba buhay kayo? So mananatili pa rin kayong buhay sa pagtulong ng Panginoon. Magkakadugtong-dugtong. Hindi mo naiisip, pero ang Diyos nag-iisip. Maisipan ba naman itong propeta na dadalan siya ng pagkain ng mga uwak? Sa kayo nakakita ng mga ibon na nagde-deliver ng pagkain twice a day. Ngayon, tatanungin mo pa ba yung uwak? Baka nakaw to. Ayaw kong kainin ito. Dinala na nga sa'yo, pinadala ng Diyos. May magtatanong pa sa akin sa Facebook, Pastor, pagka po ba may nagbigay ng loto sa church, tatanggapin natin? Bakit tatanggapin ko? Bakit hindi? Binibigay. Bahala siya kung sa galing yon. Para siyang uwak na may dala-dala. I-judge ko pa ba siya? Buti nga binibigay niya. Yung ba yung arte-arte? Pinapakain na itong si Peter. Ayaw pa niya dahil marumi. Diyos na nga yung nagsasabi. Meron pang sobrang relihiyoso. Nasa ospital, inaabot na ng isang kamag-anak na merong questionable hanap buhay. Ayaw tanggapin. Pag binibigay sa iyo, buong puso, anong malay mo? Diyos nang galing, pinadaan lang sa Kanya. The earth is the Lord's and everything in it. Lahat ng bagay ay sa Diyos. At kung pumipili siya ng mga ibang kakaibang paraan para makarating sa iyo, sino ka para husgahan yun? Ngayon, kanya-kanya kayo siyempre yung conviction, lalo kung may kinalaman dyan sa mga bagay tulad ng loto. Pero ako, tatanggapin ko. Bakit hindi? Diba? Ngayon, kung ayaw ng Diyos ang paraan na yun, di silang dalawa mag-usap. Hindi naman ako yung tumaya. Siya. Diba? So, bakit ko papakialaman yun? Kung minsan nga, sinasabi ko sa inyo, lumiliit ang utak natin dahil sa mga nakalagay doon na doktrina. Ang dami mong pwedeng gawin. At ako, kilala ko talaga, kinukwento ko sa inyo yung babaeng namatay dahil ayaw magpalipat ng dugo because of religious conviction, namatay tuloy. Sinabi na kailangang lipatan ng dugo, transfusion, ayaw niya. Sabi tuloy nung biyena niya, hindi, lipatan nyo na, lagyan nyo. Alam nyo, talagang nilagyan. Ano mang gawin nila, ayaw tanggapin ng ugat niya yung dugo. Kasi yung willpower niya, ano nangyari? Namatay. Kaya pag-iingatan din natin kung ano yung laman ng utak natin na doktrina, ano yung laman ng utak natin ng mga paniniwala, mga tradisyon. God helps in many ways.
And who are we to refuse help when it comes? Napakabuti na binubuksan mo ang iyong isip. At ang mahalaga, hindi ikaw yung gumagawa directly ng kung anumang maling bagay. Pero kung dumarating sa'yo, dinadala ng uwak, edi tanggapin mo. More important than that, than being a recipient, be part of the supply chain. Kung minsan ikaw yung uwak na maa-assign na ng Diyos, bigay mo yan sa prophet. Kung sinabi ng uwak, ang hirap-hirap naman po mandagit ng mga tapa, pagkatapos dadaling ko pa doon, pinapadala nga sa'yo. Di ba? Siyempre, tempted na yung uwak na kainin niya yung dala niya. Pero ina-assignan ka to be a blessing to others. Do your assignment. Be a part of the supply chain. Hindi lahat ng ibinibigay sa inyo ng Diyos ay para sa inyo. Kaya dapat bukas yung isip mo, is God leading me to give it to someone, to a cause, to something? Tulad ng babaeng balo, huling sangdakot na lang na harina, ipagbe-bake mo pa yung lalaking dumating sa buhay nyo, uunahin mo pa, pero yon ang nagligtas sa kanilang buhay. Dahil gumawa sila ng tama. By feeding the prophet, the widow secured not only her own son's life, but also hers and her other family members. Ano ang kahulugan ng kwentong ito na alam na naman dati pa? Panginoon naming Diyos, buksan niyo pong isip namin sa napakarami at magagandang application ng kwentong ito. Kung kami yung mga ginagamit mo, Panginoon, na instrumento like the prophet, teach us to be blessings wherever we go, that we do not become burdens. Kung kami naman yung babaeng kailangan mag-exercise ng faith in giving in spite of what we see with our own eyes, give us, Lord, the spirituality to know what is right to do so we can do it. Turuan mo rin kami, Panginoon, na tanggapin ang mga pagpapalang nagmumula sa iyo, kahit na creative, kakaiba yung paraan ng pagdating nito sa aming buhay. Ituro mo sa amin, Panginoon, na maging mapagkalinga sa mga balo, sa mga ulila. At huwag na kami maging maiinggitin pa, mapag-compare ng buhay namin, lalo't kung kami na may binibiyayaan mo ng maraming blessing. Teach us to be on the giving end. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kwentong ito at hingan pa sa Panginoon ang personal na application. In silence, let us hear the voice of the Spirit. O Lord, teach us some more. Deal with us. In our silent prayer, teach us. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Widow's Flower. Kung aking marinig, banayad mong tinig, paligid may dilim, sa pag-asa'y hitik. At kung sa panahon ba ng kasiyahan, walang pagkalimot, dalay pasalamat. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man.
aking Diyos. At kung magkaminsan di ka maramdaman, sa puso ko'y tiyak ika'y naririyan. Kahit sa dulo man itong aking buhay, ika'y aking lakas, hindi mangangamba. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhayan, nakamtan, pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. Bawat yugto sa aking buhay, laging laan iyong gabay. Sa piling mo may tagumpay. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhayan, nakamtan, pupurihin ka magpakailan pa man. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhayan, nakamtan, pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos, aking Diyos, aking Diyos. Napakarami pong kayamanan ng ating bayan at kuminsan hindi naman karapat-dapat na magkaroon tayo ng napakaliit na pagtingin sa ating sarili. Nangyayari lang yon kung hindi natin kilala ang ating nakaraan, hindi natin kilala ang mga kayamanan ng ating bayan na nagpapaganda sa atin pong lahi.
Kaya naman dapat nating kilalanin ang nakaraan, ang kasaysayan, at ang mayayamang mga pamana sa atin ng ating mga ninuno. Ang mga hiyas po ng ating lahi, ang mga kayamanan ng ating bayan ay binubuo ng maraming bagay. At isa na rito ang musika. Ang musika ay salita daw ng kaluluwa. Ang musika ay napakabisang paraan upang ipahayag ang ating damdamin, ang ating mga pangarap at ang ating mga pagpapahalaga. Sa Pilipinas po, ang musika ay paraan ng pagpapahayag ng mga espiritual na bagay. Ang mga Pilipino kapag gumagawa ng musika kadalasan ay upang sumamba. Kaya tayong mga Pilipinong Kristiyano ay dapat lamang na mag-aral ng mga tugtog ng ating bayan at gamitin naman natin ito sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Dapat nang bawiin ang musika ng Pilipinas mula sa kung ano-anong mga paggamit na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. At ito naman ay dapat ialay sa paanan ni Hesus upang lalong makadagdag sa marami, makulay at magagandang paraan ng pagpapahayag natin ng ating pananampalataya. Ang musika ng bayan, hiyas ng lahi, hiyas ng bayan. Narito at ating pakinggan ang mambayo, mga tunog ng pagbabayo ng palay na may kasamang mga awit mula sa mga kalinga. Ang mambabayo ay isang karaniwang gawain ng mga kalinga at ito ay pagbabayo ng palay. Gayunpaman, ito isinasagawa sa sari-saring estilo at pamamaraan ayon sa idinaraos na okasyon. Halimbawa ay kasal o kaya ay may mga kinalaman na seremonya sa mga patay o mga libing. Ang mambayo ay sinasaliwan ng awit tulad ng naririnig natin. Ang sinasaliwan ng awit na pagbabayo ng palay ay ginagampanan ng 8 kababaihan at sinasagot naman ng mga kalalakihan. Paulit-paulit at mauulit na maririnig ang ritmikal na pag-awit ng mga salitang ima, isa o insa. Kasabay nito ang kanilang pagbabayo. Anong ibig sabihin ng ganitong uri ng pagbabayo? Pagbabayo ng palay na hindi lamang ang dahilan o ang gustong mangyari ay makapagbayo ng palay, ito rin ay isang bigkis panlipunan. Sa pagbabayo, makikita ang tulungan, pakiramdaman, pagsasaya. At makikita natin ang pagiging dakilang mga musikero ng mga Pilipino na maging sa pagbabayo ng palay, gumagamit sila ng musika, hindi lang upang sila ay malibang at pagaanin ang trabaho, kundi patuloy na ipahayag ang kanilang nadarama. Sa mga Katagalugan at sa mga nasa kapatagan ng Luzon, uso rin ang bayuhan, lalo ang pipigan. At kadalasan, yung halo na ipinangbabayo ng pinipig, inuukit pa ang loob nun at nilalagyan ng parang bolang kahoy sa loob na habang nagbabayo, kakalog-kalog naman ang bolang ito at gumagawa na naman ng isang ritmo. Yan po ang mambayo, ang pagbabayo ng palay na may saliw ng mga awitan ng mga kalinga. Ano po ang maaari nating matutunan sa kayamanang ito ng ating lahi? Na ang bawat gawain natin ay maaaring saliwan ng musika. Lalong-lalo naman ang pagsamba natin sa Panginoon, ang ating mga paglilingkod, na sa paglalagay natin at paglalapat ng musika, hindi lang gumagaan ang ating trabaho, kundi na ipapahayag din natin ang ating damdamin. Musika ng bayan, kayamanan ng ating lahi, hiyas na dapat makilala at ingatan. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus.